Ano? Nandito na si Emil sa Pilipinas? Laking matang tanong sa kanya ng kaibigan. Ito agad ang napagsabihan niya sa latest update na pangyayari sa buhay nila ni Amiel. Oo, nakita ko siya kahapon. Kasama niya si Doña Anastasia at ang dalawang mga kapatid niya. Pagkiramdam niya, maiiyak na siya ng oras na yon. Na-bypass lang naman siya sa nangyayari kay Amiel. Duda na tuloy siya kung seryoso pa ba ito sa kanya. Akala ko ba di sila magkakasundo na mga yon? Yun ang dating alam ko. Pero sa ngayon, hindi na ako sigurado. Hala, hindi kaya ayaw na niya sa'yo? O kaya naman kinalimutan ka na niya? Kaya nakipagkasundo na siya sa pamilya niya? Kung totoo man yun, dapat ipinaanal na niya ang kasal namin. Saka di ako i-ghost nun. Prangka siyang tao. Tatapatin ako kung ayaw niya na sa akin. Sigurado siya sa sinabi niya. Ganun naman kasi ang pagkakakilala niya kay Amiel. Diretso at walang paligoy-ligoy. Ay naku Bessie, para din na tayo nang huhulaan dito. Bakit kaya di mo siya kausapin na maliwanagan ka? Paano? Di ko nga alam kung nasaan siya. Hina mo naman? Saan mo ba siya unang nakita? Kumislap ang mata niya sa tanong ng kaibigan. Sa resort. Tama, doon sila unang nagkita. Bakit ba di niya naisip dati pa? Di naman siya maaaring sa mansyon magpunta, naroon ang ina nitong demonyita. Malayo pa nakalabas na ang pangil nito sa kanya. Na maghiwalay sila ni Chubby ay sa resort siya nagpunta. Miss Amonte, di niya napansin na nasa harapan pala niya si Vincent. Naroon kasi siya sa tapat ng pintuan ng office ni Amiel. Sinadya niyang agahan pagdating para maunahan niya si Amiel. Si Amiel, wala pa ba siya? Hindi papasok si sir. Bakit daw? Naka-indefinite leave siya. Bakit siya naka-leave? Nagpapagaling pa siya. Hindi rin biro ang makoma. Oops, teka, bakit di mo alam yon? Asawa ka niya? Kuno noon tanong nito. Ano ba sinasabi mo? Linawin mo nga. Naguguluhan siya sa pinagsasasabi ng lalaki. May kinuha itong periodiko sa sulong ng mesa. Eto, basahin mo. Iniabot niya yun sa kanya. Pakiramdam niya, binuhusan siya ng malamig na tubig na mabasa niya ang balitang nakalimbag doon. Naroon sa headline si Amiel. Ayon sa nabasa niya, isa ito sa Pinoy na nasangkot sa aksidente sa Singapore. Nangyari yon 1 linggo pa lamang sa Singapore si Amiel. Napabalik tanaw na lamang siya sa panahon na kakaalis lang nito. Yun yung time na naghihintay siya ng tawag nito. Nadukot niya ang cellphone sa bag. Yung unknown number na tumawag sa kanya, overseas call. Sure siya, may kinalaman yun kay Amiel. Makailang beses yun tumawag sa kanya ng time na yon. Kawawa naman pala si Amiel. Napunta ito sa bingit ng kamatayan na di niya nalalaman. Nakauwi na ito at lahat, wala man lang siyang alam sa pinagdaanan nito. Anong klaseng asawa siya? Pakiramdam niya, sinasakal ang puso niya ng sandaling yon. Di man lang niya ito nadamayan. Ipinagpapasalamat na lamang niya na maayos ito kasama ang pamilya. At natutuwa siya na nagkabati na ang mga ito. Narito na po tayo ma'am. Sabi ng taxi driver na nasakyan niya. Nasa harap na siya ng mansyon. Oo, takot siya sa ina ni Amiel na ipinagtabuyan nito. Ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niya makita ang asawa. Nagdarasal siya na sana wala ito sa mansyon at si Amiel ang makita niya. Inihanda niya ang sarili sa papalapit na gwardya. Ano pong kailangan nila? Itatanong ko lang po sana kung nandiyan po si Amiel. Asawa niya ako. Wala dito si Amiel. Di gwardya ang sumagot kundi si Avery. Palabas ito ng mansyon at nagtagpo sila sa may gate. Alam ko na nandito siya dahil nakita ko siya kahapon. Kasama niya si Doña Anastasia. Kung ako sa'yo, Chantal, di na ako aasa pang babalik pa siya. Alam mo kung bakit? Kinalimutan ka na niya. Hindi ako aalis dito hanggat di ko siya nakakausap. Sa kanya lang ako makikinig. May kutob siya na sinisiraan lang nito si Amiel sa kanya. Kakampi ito ni Doña Anastasia upang paghiwalayin sila ni Amiel. Makulit ka? Sige. Manong, tawagin mo si Amiel. Utos nito sa gwardya. Sa itsura ng mukha nito, tila ba sigurado ito sa sinasabi. Maya-maya pa kumabog ng husto ang dibdib niya nang makita ang matipunong bulto ng asawa. Naglalakad dito palapit sa kinaroroonan nila. Para bang gusto niya itong salubungin ng yakap.
Kaya lang, habang papalapit ito ng papalapit sa kinaroroonan niya, para bang mayroon siyang nararamdaman na kakaiba. May problema ba dito? Wala man lang si Emil na reaksyon nang makita siya. Kumatignan siya nito para lang silang ordinaryong tao na naligaw sa harapan nito. May bisita ka, Emil. Kilala mo ba siya? Tanong ni Avery sa lalaki. Umiiling itong mabagal. Si? Di ka niya kilala? Siguro naman makakaalis ka na. Emil, ako to, si Chantal. Di mo ba talaga ako nakikilala? Natal na tanong niya. Wala akong kilalang Chantal. Pasensya na. Pakiramdam niya, namamasa ang palibot ng mata niya ng mga oras na yon. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Kasi miss na kita. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit iwanaksin nito ang kamay niya. Hindi kita kilala, umalis ka na. Pagkasabi nun ni Emil ay umalis na ito. Ngayong alam mo na, limot ka na niya. Siguro aalis ka na at kung maaari huwag ka nang babalik pa. Hindi ka na niya kailangan pa. Pakiramdam niya, babagsak siya sa kinatatayuan niya ng mga oras na yon. Ang tao palang hinihintay niyang dumating ay walang katiyakan kung makakabalik pa sa kanya. Hindi ka na maalala ni Emil? Katulad ng dati, si Chubby pa rin ang napaglabasan niya ng kalungkutan at kabiguan niya ngayon. Oo, Chubby. Ano ba nangyari kay Emil? Na-aksidente siya sa Singapore, sabi ni Vincent. Tingin ko nagka-amnesia siya. Mula na makauwi siya sa bahay nila ay wala nang tigil ang mata niya sa pagluha. Patay. Tanging nasambit lang ng kaibigan. Paano yan ngayon? Hindi ko alam, Chubby. Mabuti pa siguro umalis ka na lang dito sa bahay niya. Sa kalagayan ngayon ni Emil, mahihirapan ka lang na ipaglaban siya. Madali na siyang maimpluwensyahan ng pamilya niya ngayon. Wala siyang maalala, isa ka na lang estranghero sa kanya. Tama ka. Kanina habang nakatingin ako sa mata niya, parang di siya yung Emil na nakilala ko. Nakalimutan na talaga niya ako. Umahagulgol na sabi niya kay Chubby. Nahimas nito ang likod niya. Tahan na, baka hanggang dito na lang talaga kayo. Isipin mo na lang na tapos na ang kontrata mo sa kanya. Hindi ba yun naman talaga ang plano mo nung una? Magpapakasal ka lang sa kanya para sa kalayaan ng dalawang kapatid mo. Mission accomplished ka na. Mahal ko na siya eh. Naku, kalimutan mo siya. Ilang araw lang naman kayo nagsama. Sigurado ko madali mo lang magagawa yon. Sumang-ayon siya sa kaibigan. Ngunit bago mangyari yon, mayroon siyang nais gawin for the last time. Gusto niyang makausap si Emil nang sila lang. Para once and for all malinawan siya. Hindi pa kasi nagsisingin ng husto sa isipan niya ang kalagayan ni Emil. Umaasa siya na sa muli nilang pagkikita ay naaalala na siya nito. Napapikit siya bago lumabas ng taxi. Naalala niya noong una siyang dinala ni Emil sa mansyon. Sa likod sila dumaan. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Maaari siyang makasuhan ng trespassing sa gagawin niya. Ngunit wala siyang pakialam. Mas nangingibabaw ngayon ang kagustuhan niya makita uli si Emil na sila lang dalawa. Mabuti na lamang naging smooth ang lahat. Nagawa niya makaakyat sa silid ni Emil nang walang nakakapansin sa kanya. Dalawa magkasunod na katok ang nilikha ng kamay niya. Para bang may buhay ang pintuan na kusa itong bumukas. Kasunod noon, ang bulto ng lalaking nais niyang makita. Emil? Dala marahil ng labis na pananabik ay niyakap niya ito ng buong kahigpit. Walang pagsidlan ang tuwang nararamdaman niya na muli itong mayakap. Kaya lang, unti-unti naglaho yon nang maramdaman niya ang kamay nitong kumakalas sa braso niya nakatali sa bewang nito. Bitawan mo ako, miss. Malamig pa sa yelo ang boses nito kasi lamig ng malaking katawan nito. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Aniya nang iangat niya ang mukha sa harap nito. Mabagal na iling ang sagot nito sa kanya. Hindi. Ako ang asawa mo. Ako si Chantal. Sabi nila wala akong asawa. Huwag mo na akong yayakapin uli. Matigas na sabi nito. Sa uri ng pananalita nito sa mga tingang walang emotion sa kanya ay tila na brainwash na ito. Nangako ka sa akin, Emil. Babalikan mo ako. Sabi mo nga gusto mong bumuo ng pamilya kasama ako. Halos yumugyog na ang braso niya nang sabihin yun sa asawa. Kung ano man na naging pangako ko sa'yo, patawad. Hindi ko na maalala. Kalimutan mo na yon. Dahil di ko na yun matutupad pa. Hayaan mo naman sana kung ipaalala sa'yo ang lahat, Emil. Pwede ba? Humihikbing pakiusap niya.
Ipaalala ang alin, Chantal. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses ng Donya. 5 hakbang ang layo nito sa kanya. Sa takot niya, sa babaeng simbangis ng tigre kung makatingin, ay napakapit siya sa braso ng asawa. Paano may nakapasok dito ng basura? Hindi ka welcome dito sa bahay ko. Nasaan ang gwardiya? Guard! Tuluyan na siyang napasiksik kay Amiel. Kahit batid niya malabong ipagtanggol siya nito, ay umaasa siya. Sa halip, napaigik siya sa mahigpit nitong kamay sa braso niya. Nakaladkad na siya nito palabas ng mansyon. Umalis ka na dito, miss. Huwag ka na sana manggugulo pa. Kung ano man meron tayo dati. Tinatapos ko na. Kaya huwag ka nang umasa. Kulang na lang itapon siya nito palabas ng gate. Mama, sino ba talaga ang babaeng yon? Bakit ang kulit niya? Pabalik-balik siya rito sa atin. Just nothing, Amiel. Sabi ko naman sa'yo, mukha siyang pera. Kaya tama lang ginawang paghila sa kanya palabas ng mansyon. Siguro naman, madadala na siyang bumalik dito sa atin. Nakangiting sabi nito na tila ba kontento sa ginawa niyang pagtapon sa dalaga palabas ng gate. Habang siya ay tila ngayon lang nahimasmasan sa nagawa niya kay Chantal. Magkahalong awa at inis ang nararamdaman niya rito. Tingin niya sumobra naman yata siya. Pakiramdam niya, unti-unti siyang kinakain ng guilty sa nagawa niya. Ang sama-sama niyang tao para gawin yung kay Chantal. Wala naman ito mabigat na kasalanan na ginawa sa kanya. Pakiramdam niya, di siya makahinga habang naaalala ang mukha ni Chantal. Tila nagluluksa habang dahan-dahan ito naglalakad papalayo sa mansyon. Ah! Bigla na lamang niyang naitapon ang vase na nakita niya sa ibabaw ng mesa. Dahilan para magkapira-piraso ito at kumalat sa paligid. Amiel, what happened to you? Nagulat ito sa ginawa niya. Hindi na niya sinagot ang ina. Di niya mapigilan na magwala habang hawak ang ulo niya. Pakiramdam niya, sasabog ito at magigiba ang dibdib niya kapag di niya nailabas kung ano mong mabigat na nasa loob nito. Lahat ng mahawakan niya ay pinagtatapon niya. Kaya naman si Doña Anastasia di malaman kung paano siya pakakalmahin. Amiel, stop it! Saway ng ina, ngunit di niya ito pinakinggan. Patuloy pa rin siya sa paghagis ng kung anong mahawakan niya. Mabuti na lamang at dumating si Ace. Narinig nito ang kalabugan sa sala. Ako nang bahala sa kanya ma, lumayo kayo. Ani na lalaki na siya namang sinunod ng ina. Pinigilan nito si Amiel, kaya lang natumba lang ito nang itulak ni Amiel at lalo pa ito nagwala. Umalis kayo dito! Layuan niyo ako! Pati sofa ay binaligtad nito. Bigla itong nanghina nang lumapit sa kanya si Aidan. Naramdaman na lamang niya ang tila karayom na bumaon sa balat niya. Ano bang ginawa mo sa kanya? Pampakalma lang yun ma. Huwag kayong mag-alala, di siya mamamatay dyan. Diyos ko, ano ba nangyayari sa kapatid mo? Kabado pa rin ang Donya, napapahawak sa dibdib at medyo hingal. Kumunto sa mga pasyenteng may post-amnesia, kagaya niya. Malamang pinipilit na naman niya maalala ang lahat. Kaso walang malinaw na nag-a-appear sa past memory niya, kahit anong pilit niya. Kaya naman siya nagiging violent at marahas. Kasalanan to ng Chantal na yon. Nagpakita pa siya kay Amiel. Nagugulo tuloy ang isipan ng kapatid niyo. Ngayon lang nangyari to. Mabait naman siya nung nagkamalay siya. Pero mula na makita niya ang Chantal na yon, palagi na lang siya nag-iisip. Nagkaroon ng confusion sa utak niya. Huwag kayong mag-alala ma, hihigpitan ko ang security dito para di makapasok ang babaeng yon. Wika naman ni Ace. Nagising si Amiel na nasa kanyang higaan. Kumusta ng pakiramdam mo anak? Ang ina niya na naroon pa rin, nagbabantay sa kanya. Kalmado ang mukha nito, ngunit naroon ang pag-aalala sa kanya. Okay naman ma. Pasensya na kayo sa nangyari kanina. Marami lang gumugulo sa isipan ko. Nakonsensya tuloy siya. Sa susunod, Amiel, kontrolin mo ang sarili mo. Munti ka nang atakihin si mama dahil sa ginawa mo. Si Aidan at si Ace ay naroon din pala. Ngayon niya lang napansin. Oo nga naman, Amiel. Bigla ka na lang nananakit. Hindi na mauulit. Wika niya. Talagang dapat hindi na, Amiel. Alam ko naman kaya mong pigilan ng sarili mo. Paano kung di kami dumating ni Ace? Ano na lamang ang mangyayari kay mama? Naiyuko niya ang ulo. I'm sorry. Okay, kalimutan na natin yon. Maaari bang pirmahan mo to? Baliwalang wika ni Ace, para bang wala dito ang nagawa niya. Agad naman niyang kinuha yon at agad na pinirmahan bilang pampalubag loob. Salamat. So paano, sige na, magpahinga ka na. Lumabas na rin ang dalawa sa silid niya kasama si Doña Anastasia.
Maya-maya pa, si Anton naman ang nakita niya sa may pintuan. Pagagalitan mo rin ba ako dahil sa nagawa ko? Hindi. Pero mag-iingat ka sa kanila, Amiel. Makahulugan ang babalang yun ni Anton sa kanya. Bakit? Basta, atin lang to. Sa susunod na mayroong papipirmahan sa'yo ang dalawang yan, itanong mo muna sa akin, maliwanag ba? Wala ka ba't tiwala sa kanila? Huwag ka na maraming tanong, Amiel. Para sa'yo to, maniwala ka. Nakangiting wika ni Anton bago ito umalis. Hindi niya pinansel ang sinabi ng kapatid. Dahil sa puntong ito, walang iba laman ang isipan niya kundi si Chantal pa rin. Nakatulog man siya, ngunit ito, nagsisimula na maglaro si Chantal sa isipan niya. Napabangon siya nang makarinig na mahinang dalawang magkasunod na katok. Para bang kilala ng sistema niya ang lumikha nga ng katok na yon. Dali-dali siya nagtungo sa pintuan at binuksan ito. Hindi siya nagkakamali. Si Chantal nga ba ito? O baka dinadaya lang siya ng paningin niya? Ikaw? Hindi siya natutuwa sa pagpapakita nito sa kanya. Dahil mula nang makita niya ito, nagulo na ang pananahimik niya. Ang malala pa, nagkaroon ng pagdududa sa pamilya niya. Nahagip ng braso nito. Ano bang ginagawa mo rito? Matiim na tanong niya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Mahirap bang gawin yon? Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin, ha? Ginugulo mo ang isipan ko, Chantal. Maglaho ka nga sa paningin ko, pwede ba? Bago pa ako mayroong gawin sa'yo, na tsak na hindi mo magugustuhan. Sigaw niya sa mukha nito na may nanggagalaiting mga panga. Nagawa nito makawala sa higpit ng hawak niya sa braso nito. Tingin niya nga, napakatapang nito para tiisin ng sakit na likha ng malabakal na kamay niya. Hindi niya ininda ang pamumula noon. Oo, Amiel, aalis ako. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Talaga may kondisyon ka pa? Tumatango-tango niyang sabi at gusto niyang matawa dito. As if naman pagbibigyan niya ito. Pero sige, ano yon? Natanong niya sa kabila ng pagkairita niya dito. Sumama ka sa akin kahit ngayon lang. Pagkatapos nito, hahayaan na kita. Di na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Napailing siya ng mahina sa kondisyon nito. Hindi kaya ipahamak lang siya nito kapag sumama siya? Tingin niya, hindi naman nito kayang manakit. Sa liit ng katawan nito, tingin niya ito ang kailangan mag-ingat sa kanya. Namalayan na lamang niya na nasa taxi na sila. Tahimik lang sila habang umaandar ang sasakyan. Mag-iisang oras din nang makarating sila sa isang bahay na di kalakihan. Para bang pamilyar ito sa kanya. Di niya lang matandaan kung paano at bakit niya nasabi yon. Basta iba ang pakiramdam niya pagkababa pa lamang nila ng taxi. Lumaki bigla ang mata niya nang makita ang malaking larawan ng sarili sa pader. Gwapo naman yata siya sa kwadrong yon. Sa ayos niyang yon, pwede na siyang ipantapat sa mga kapatid niya. Ay, mali. Di sa pagmamayabang, higit pa ang lakas ng apil niya sa mga ito. Totoo ba talaga to? Natatawa niyang tanong. Di siya makapaniwala. Sa mansyon kasi, ang nakikita niya mga larawan niya, yung Amiel na mukhang palaboy kung ikukumpara sa mga kapatid. Imagine, wala siyang kwentang tao, ngunit tila labis ang pagpapahalaga sa kanya ng mga ito. Aaminin niya, medyo may inggit noon sa kalooban niya. Successful kasi ang mga kapatid niya. Mayroon ng kanya-kanyang pamilya, habang siya tila walang direksyon sa buhay, walang karir, walang nobya. Mayroon pala, itong babaeng to na sinasabing asawa niya na ayon sa kanyang ina nagpapasakit sa ulo niya. Pera lang kasi niya ang habol nito. Ang sabi naman ni Anton, masipag naman siya. Di niya lang maramdaman yon noon. Ngayon, narito siya sa bahay na to, nararamdaman niya na totoo na yon. Napatitig siya sa mga plaka. Nakapangalan yun sa kanya. Galing sa iba't ibang parangal. Mayroon local, mayroon Asian at international award. Di pa nagsasalita si Chantal, ngunit ang mga nakikita niya sa bahay na yon, ang tila nagkukwento ng mga naganap sa kanya. Para bang present niya ang narito sa bahay at nasa mansyon ay past niya. Halika, marami yan, umakyat tayo sa itaas. Sumunod naman siya dito at binuksan nito ang isang pintuan. Silid natin to. Alam mo ba, dito mo ako dinala pagkatapos ng kasal natin. Sabi mo pa nga, nais mong bumuo ng pamilya kasama ako. Huwag mo sabihin na balak mo na akong singilin. Kaya mo ko dinala rito. Wika niya habang nililibot ang mata sa kabuuan ng silid. Umiling ito ng malamya sa kanya.
Wala naman saysay kahit pa maglupasay ako para ipaalala sa'yo ang lahat. Di mo na ako naaalala kahit pa anong gawin ko. Di na rin kita pipilitin pa. Tila ba pagsuko ang nakikita niya sa malamlam nitong mata, bagay na gusto niyang pigilan. Kung ganon, anong pakay mo? Bakit mo ako dinala dito? Pera ba ha? Inis niyang tanong dito. Mahinang iling na may malungkot na tipid ng ngiti ang sagot nito sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Bago ka umalis, tinanong mo ko kung maaari ba kitang bigyan ng pagkakataon para patunayan sa akin na gusto mo ko. Oo ang sagot ko. Sayang lang at di mo naalala yon. At di kita pipilitin pa. Nais lang sana kitang bigyan ng alaala na di mo makakalimutan. Baka kasi huling araw na natin itong magkasama. Lumaki ang mata niya nang ilapat ng babaeng to ang malambot nitong labi sa labi niya. Sa isang iglap, para ba nabuhay ang dugo niya sa ginawa nito? Wala siyang maalala, ngunit ang katawan niya tila ba alam na alam ang gagawin kapag ganitong mga pagkakataon. Di man lang ito nakalimot sa mga galawan. Alam na alam nito kung paano magpaligaya ng babae. Ayaw sana niyang samantalahin ang kahinaan ni Chantal. Kaya lang, nararamdaman niya na gusto rin nito ang ginagawa nila. Kaya tuluyan na siya nagpatangay sa init ng apoy na tumutupok sa kanila.